Nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. Batay sa WR Numero Research Poll, mula March 31 hanggang April 7, 2025, 30.2% sa mahigit 1,800 adults ang iboboto ang vice-presidente sa pagkapangulo. VP Sara nangunguna sa 2028 presidential election. Napakalayo po yung agwat na percent sa mga magiging katunggali niya. Tingnan po natin dito yung mga magiging kalaban niya kung sakali. Tapos tingnan po natin kung gaano kalayo yung agwat ng percent. O ayan, si VP Sara 32.2%. Sinundan siya ni Raffy Tulfo na 17.9%. Apakalayo po. Sobrang layo po yung agwat. Tapos yung pangatlo, si Lini, 12.7%. Ang pang-apat, si Grispo na may 4.7%. Tapos Senador Bungo, 4.0%. Amy Marcos, 3.8%. Si Hontiveros, ito nangangarap maging pangulo to si Hontiveros. Kasi kapag hindi tumakbo to si Leni Robredo, malamang si Hontiveros tatakbo bilang presidente to. Sa kanya, 2.3% lang, napakalayo. Pacquiao, 2%. Robin Padilla, pinakamababa, tatakbo bilang presidente to. Si Martin Romualdez, 0.5%. Kaya huwag ka na po tumakbo dahil malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi mananalo to. Si VP Sara po talaga ang pinakamataas. Grabe, biruin mo, 30% mahigit. Yung kalamangan niya dun sa iba, napakalayo po. Sobrang layo. Nasa mga 13% yung lamang niya kay Senador Raffy Tulfo. Si Robredo, malayo din po. Kaya sana tuloy-tuloy na po yan. Sana makakatakbo po talaga si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kasi kapag nakatakbo siya o makakatakbo sa 2028 presidential election, sigurado po siya po ang mananalo. Diyan na po magtatago yung mga tao nang iipit sa pamilya niya at yung nang aapit sa kanya. Sigurado po yan, mag-alsa balutan ang mga yan, magpupuntahan yan sa ibang bansa, magtatago po yan. Yung iba naman dyan, magbabalingbing yan, kunyari kakampi kay VP Sara Duterte. Ganyan po ang politika eh. Pag nakikita nila dyan na napakalakas si VP Sara Duterte, marami po maglilipatan dyan, sigurado po yan. Pero yung hindi lilipat kay VP Sara Duterte at kapag nanalo si VP Sara Duterte, sigurado yan, magtatago ng mga yan, mag-alsa balutan yan, pupunta na yan sa ibang bansa at doon na po yan magtatago, doon po yan maninirahan habang si VP Sara Duterte ang nakaupo bilang Pangulo kapag siya ang manalo sa 2028 presidential election. Sigurado po yan, magtatago ang mga yan. Marami po yung mga yan, marami po. Kaya sabi nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaapi po ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Pinagtulong-tulungan po. Kaya kapag nanalo yan si VP Sara Duterte bilang pagka-presidente sa 2028 election, diyan naman po yung mga balimbing maglalabasan. Sigurado po yan, maglalabasan po yung mga balimbing yan. Pupurihin na naman nila yan si VP Sara Duterte. Didikit na naman yan sila kay VP Sara Duterte. Panay-puri yan mga yan, sigurado yan. Magbabago po ang anyo ng mga yan. Puro VP Sara Duterte na ang babanggitin yan. Hahangaan na nila si VP Sara Duterte yan. Bibiliban na nila si VP Sara Duterte yan. Sigurado yan. Alam na po natin yan mga politiko, di ba? Kung sino yung nakaupo, didikit yan sila. Talagang hahangaan nila. Ang daming lang magagandang sasabihin. Pero kapag wala na, ayan na, kagaya kay President Duterte, nung nawala na, yung mga nagiging kakampi daw niya noon, ay, yun, halos pinagtulong-tulungan na rin po siya. Di ba? Ang dami pong kumakalabang yan sa mga Duterte. Ang dami pong nagigipit sa kanila, di ba? Nakikita naman po natin, halos wala nga pong kakampi si VP Sara Duterte. Mayroon naman siguro sila kakampi sa kanila, pero nanahimik po. Hindi po talaga yung nagbo-voice out na nagsasalita na kami, kailangan paglaban namin ng mga Duterte. Wala po, nanahimik lang po sila. Mayroon naman iba dyan nagsasalita, pero ilan lang po. Pero karamihan po nanahimik. Kasi halos majority ngayon, napagtulong-tulungan ang mga Duterte. Kaya nga na-impeach si VP Sara Duterte.
Saka si Pangulong Rodrigo Duterte napakulong doon dahil wala talagang napakarami pong gusto silang pabagsakin. Pero pagdating sa 2028 presidential election, kayo na po mga kababayan o tayo na po mga kababayan ang maghusga kung ano po ang dapat nating gawin kapag nagkataon na makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028. Alam na po natin ang gagawin natin para naman po maiyahon po natin yung mga kalagayan ngayon na grabe na po nangyayari sa bansa natin, di ba? Nakikita naman po natin sa mga balita, naririnig natin sa mga balita kung ano na po ang mga pangyayari sa bansa natin ngayon. Marami na pong pangyayari na hindi kaaya-aya. Marami na po. Nakakatakot na po. Di ba? Nakakatakot na. Dahil marami na pong, kaninang umaga, napanood ko. Nagbabike lang siya. Hinabol siya ng nakamotor. Hinablot yung cellphone niya. Biruin mo, nagbibisiklita siya. Umaga. Tapos sinundan siya ng nakamotor, nakasingle. Binunot yung cellphone niya sa likod. Biruin mo yun. Grabe. Sa kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte, wala ka nang marinig na gano'n, na hablot-hablot na yan. Dahil takot na po silang lahat. Takot po sila. Kaya yung mga pandudukot-dukot yan sa mga bus, kung saan-saan man, nawala po yun. Kasi noon, nagtatrabaho ako, hindi pa si Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. Madaling araw ang biyahe ko. O madaling araw ako umalis ng bahay, sumasakay ko ng bus. Ang dami kong nasasaksihan na mga pangyayaring pandurukot sa bus. Marami po. Kayo na lang po, tayo na lang po ang matatakot dahil minsan marami sila Marami, malalaking tao yung iba. Matatakot ka po. Iba na po kasi pagka ganon Tayo na po yung mga ordinaryong tao matatakot sa mga gumagawa ng masama. Kasi palaban na yung mga yan Palaban na po. Napakadelikado kapag lumaban ka sa kanila dahil marami po sila. Magtulong-tulong po yan. Talagang buhis-buhay po ang mga yan para lang makakaroon ng pera. Pero nung nakaupo na si Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga nasasaksihan ko sa bus nung bumibiyahe ako sa madaling araw, wala na po akong nakikita noon na ganung mga pangyayari na may pandudurukot. Wala na po. Madaling araw po, marami po kasi sa madaling araw. Marami po talaga yan. Kasi madilim pa madilim. Kaya ngayon, bumabalik na po. Biruin mo, nasa kalsada ka, nagkabisiklita ka, ang bilis ang takbo niya, pero hinabol pa rin siya ng motor. Hinablot. Nablot ang cellphone niya. Ganon kalupit. Kaya dapat, pagdating sa 2028 presidential election, piliin po natin yung karapat-dapat. Magiging mapayapa po ang bansa natin, yung mawala yung mga kriminalidad, yung mga pandurokot, mga pang-hold up, lahat ng mga krimen. Sana yung mapili natin ay yan ang tutukan para mawala na po yung mga kaba natin kapag nasa labas na po tayo o sa lansangan tayo kung saan mo po tayong parte sa Pilipinas. Kasi ngayon kailangan alerto ka dahil marami na nga ngayong naglalabasan. Alerto po tayo bawat lakad natin kapag may nilalakad tayo sa labas. Dahil hindi po natin alam mga katabi natin o makasalubong natin. Isa rin po palang masamang tao na may mga balak gawin, di ba? Hindi na po natin alam kasi hindi po natin sila kilala. So ganoon lang po mga kababayan, nangunguna po si VP Sara Duterte. Napakalayo po ng agwat. 30% ang kasunod, 17%. Napakalayo po. Ganoon po kalakas ang mga Duterte at saka si VP Sara Duterte dahil naniniwala po ang mga taong bayan na mga Duterte po ang makakaligtas sa mga pangyayari ngayon na hindi na po maganda. Lalong-lalo na sa mga balita ngayon, naririnig natin, grabe na po, matindi na po talaga. Kaya so ganun lang po. Ingat po kayo.